Umaga, double weng at, magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. O sabi ko Bagamat mapaghamon ang ating panahon ngayon. totoo po 'yan. Kanina po nasabi ko nga hindi na lang gulay at prutas ngayon ang itinatapon, pati po itlog. Mm, Pakikwenta nga po sa amin yung gano'ng pangyayari, Sir Josie. Nangyayari po ba talaga ito? Totoo yung napadala mo sa akin na video na hmm, tinatapon na lang po yung mga itlog? mm. Ano ko lang, weng hindi ako ang presidente, ako ang chairman ng Chairman ng Philippine Egg Philippine Egg Chairman, Board. Board. okay, Alright, yeah. thank you po. Si Francis, Oyehara Oyahera, ang aming, pangulo presidente. ngayon sa Okay. Philippine Egg Board. Sige po. Oo, pinadala na isang membro namin 'yan. Yan, Mhm, may oversupply talaga kasi ngayon na itlog. mhm, Mm. Parang 'yan, ibinalik nung supermarket na pinagdeliveran mhm, dahil malapit na masira. mhm, Napakatumal ngayon ng ano, yung overproduction nasabay sa katumalan. Mm. mhm, At ang pag-asa na lang namin na double weng, itong pagbubukas ng eskuwela, baka sakaling, pumikap ang demand at medyo tumaas ang presyo. Kasi ngayon lugi kami, mhm, mangingitlog. Ito, ano na rin, double weng, indirectly ito ay resulta nung over-importation natin ng, karneng manok at saka mhm, karneng baboy. mhm. Kasi yung mga nalugi sa baboy at sa babuyan tsaka sa itlog, yung mga may kapital pa, pumasok sa negosyong, paitlogan yung layer. Mm. Hmm, Kasi ang mm. katwiran nila dito na tayo walang kalabang imported. Opo. Ang problema naman, hindi naman na-regulate ng ating gobyerno, sobra-sobra naman yung pumasok. Yung Mhm, ang pinagmumulan nitong paitloging manok, yung ini-import natin na layer breeders. Nung nakaraang taon, ang pumasok na layer breeder, record ito all time, mhm, 803,000 heads. mhm. Dapat mga 600,000 lang, eh. Ang problema nga, dahil marami pumasok at itong mga huling pumapasok sa negosyong layer, malalaking kumpanya, kaya talaga ang threatened dito yung small and medium. Hmm, Opo. so Kasi kasi hindi kamukha nung, manok at saka baboy ang kalaban mo, mga imported. Ito, kami-kami dito sa Pilipinas ang maglalaban-laban Sir at, Josie wala ganito, namang kalaban-laban yung maliliit opo, sa yung malalaki, pong oo. yung pagbabalik ng mga supermarkets, mga tindahan ng supply na itlog na hindi po nabili, ano po yun, regular na nangyayari yun? Hindi talaga nauubos na yung supply ng galing po sa inyo? Palagay ko kasi, ano din, yung ang hindi kami naman nagsu-supply sa ano, kaya lang nasasabi nung mga kasamahan namin sa mga Opo, nagsu-supply na ganyan, parang yung supply na ganyan parang consignment basis, opo. pagka hindi na ano, ibabalik sa iyo. Mhm, Siguro mhm. hindi naman lahat pero may mga gano'ng, ah, pinagtitindahan daw na Mm. hindi pagka deliver ka, hindi as good as old. Mhm, Kundi, pagka ano, naibabalik na dun sa ibabalik. supplier. Ilang araw po ba bago masabing madali mag-e-expire na ang itlog? Ang depende pagka halimbawa, regular room temperature, kahit Mm. mga 1 linggo 'yan, hindi masisira 'yan. Oo, Pero halimbawa nasa refrigerator, kahit 1 buwan hindi masisira. Kaya lang pagka inalabas mo sa refrigerator, kailangan niluto mo kaagad. Kasi oo. ang sumisira sa itlog yung pagbabago ng temperatura, eh. Kaya meron 'pag prinito mo, 'pag ano ba 'yun, 'pag binasag mo na 'yung shell, nilagay mo sa Oo. kawali, basag na 'yung pula. Pagka gano'n may Oo. edad na yung itlog na yun. May edad Ang na. Oo, ang ano weng, double weng, ang sariwang itlog matambok yung pinakapula at saka hindi hindi masabaw yung puti. 'Yun ang Yun sariwang ang itlog. sariwa, Sariwa, O oo. kaya lang meron bang way para malaman mo ng buo pa 'yung shell kung sariwa o hindi ng itlog? May yung mga eksperto talaga na ano yan, ewan ko yung sinasabi iba kinakalog, pero Aha, ang ano diyan talaga, yung binibilhan mo kung suki mo na, mas oo. malamang sa hindi magsasabi sa'yo ng totoo. Oo. Meron bang pagkakaiba yan sa lasa? Ang sariwa at saka medyo may katagalan ng Oo, itlog? parang old O style. pareho lang 'pag niluto Meron niyo din na na 'pag ano, ha? kasi nga, yun ang dumadami ngayon kasi halimbawa dito ako sa taga Montalban, Rizal ako ano. Hmm, Dito, yung mga lumang itlog na nanggagaling sa ibang lugar, mm. kung minsan nga meron na ditong buy one take one, eh.
tsaka yung mga tumpok-tumpok na itlog, Mura na. karamihan doon hindi na masyadong sariwa. Sa Ah, oo. ang problema namin halimbawa para magkaroon kayo ng idea, 'pag hindi mo na maibenta yung itlog mo, may lugar sa Blooming Tree tawag do'n bodega, 'yun ang dalahan na itlog. Oo. Doon ata Ah, yung Mura 10, yon. 10 piso isang tray na lang doon. Tama ba? Baka Na, meron may, kasi may yung 20 ano pa nga do'n, daw, yung balita. Talaga? Per tray. tinitingnan din namin yung mga presyo do'n. Ang presyo ng large do'n nitong katapusan ng Mayo, 472 na lang, eh. Ang Ganun. isang piraso. Ang Oo, murang-mura medium, talaga. 361 Oo. at Ah, ang small, 3 piso na lang. O, pag ganun, magkano Oh. na ang lugi ng mga ng katulad ninyo negosyante, Sir Joji? Ay ano, ang puhunan namin, itong huling meeting namin, siguro nag-a-average kami ang puhunan sa isang itlog. Yung medium yan, kasi itong, kumbaga, average price na yan eh, ang karamihan pinuproduce na isang manok, medium Opo. na itlog, oo. Ang puhunan namin, ang computation namin, nasa 4 pesos at and 45 centavos. Mhm. Hindi, 5 pesos and 45 centavos. Oo. Ngayon, ang benta namin, ang average ngayon wala ng 5 piso. Oo. Ah, Hindi kaya ang... Kaya lugi na. Oo. lugi, oh. Kung efficient ka ha, kung ikaw eh, bumibili ng commercial feed na mas mahal, mas malaki ang lugi mo. Kaya may membro nga kami. Alam mo, ang production niya 90% pa. Yung maganda pa yan, peak production yan. Pero, Inano niya, inerlikal lang niya, binenta na niya yung manok niya. Kasi kung wala ka naman nakikita sa hinaharap, araw-araw nangingitlog yan, malulugi ka oo. araw-araw, di Hindi, ba? Kaya oo. maintindihan mo rin kung gano'n na depende dun sa kakayahan mo o sa financial capacity mo. Mm. Kung ikaw kaya mong magpalugi at umabot ka pa dun sa panahon ng pagbawi, pwede yan. Okay. Yan ang ginagawa ng mga malalaking kumpanya kasi Oo. may cycle yan eh. Yung mga Pag, nagtapon na lamang ng mga itlog, tsaka yung mga balot, at tsaka yung mga balot, tsaka penoy, ah, sila ho ah, ba, dahil ang rason din ho ba posible wala nang bumibili dahil mahal ang petrolyo walang gasolina. Ita-transfer po yan sa mga malayo-layo lugar, mahirap na. Diba? Hindi ba may oo. epekto dyan ang taas presyo ng petrolyo? Totoo yun, pero ang bottom line diyan talagang, kakaunti na ang pera nating mga Pilipino, nating mamamayan. Kahit sa balita niyo hindi ba, Mm. kahit yung tindahan Purchasing. ng school supplies, Oo. hindi sila mabili ngayon, hindi kumakaano ng mga nakaraang taon. Kaya Mm. talagang, ano-ano na lang yung Oo. pagkakagastusan ng pamilya, kung ano yung priorities. Tsaka, well, Eh pwede rin sabihin, sir, na mahal ang itlog ngayon pag galing pa ho sa labas yan or di ba galing sa malayong lugar. Kasi nag-average ho, kunyari yung nabanggit natin kanina sa Bilumentrit, oo, kung 350 daw oo, ng presyo ng large, oo. dito sa Metro Manila, 9 pesos sa ibang Oo. mga lugar. So, mahal. Ke Di ba? kaya nga ang ano naman diyan, kaysa sa mabulakan ka, Mm. problema pa yung pagdi-dispose niyan, Oo. bebenta mo na. Alam Al- mo sa Blooming Tree yung marami diyan na dadalhin yung itlog dun. mm. Kahit hindi mo na bayaran, basta mai-dispose sila yung May itlog, eh. dispose, oo. May mga gano'ng sitwasyon, Oo. Pero oo. hindi Sir, naman to, Kwan, no? Sorry, partner. okay Hindi lang. naman to buong bansa nakakaranas ng ganito. Isolated lang kung saan may oversupply ang production sa isang lugar. Ang medyo maganda-ganda ng presyo yung mga walang, poultry, yung mga walang, alaga na paitloging manok. Pero karamihan dun sa may mga, poultry na Mm. paitloging manok, mababa ang presyo. Pero yung oversupply Medyo po, tataas lang kung halimbawa wala kang ano, aangkatin mo sa ibang lugar, siyempre medyo mamamahal yung, Mm. itlog dun sa lugar mo kung pero wala yung kang production oversupply, dun sa Sir area. Joji, buong bansa yan Oh, nararanasan. Yung sobra-sobra po oo. supply ng itlog. Oo, oo. Mm. Kasi ang expansion ng egg industry hanggang sa Mm. Mindanao 'yan, eh. Mhm, mhm. Paano po? Kaya overall, kasi nga yung total na dumadating na layer breeder, Oo. Mm. sobra-sobra talaga. Ano pong paliwanag ng gobyerno bakit napayagan yung sobra-sobrang importasyon ng breeder? Noon pa namin kasi nakakalkula naman 'yan, nagmi-meeting naman kami. Oo. Ang sinasabi ng, gobyerno, free market tayo, hindi nila Mm. puwedeng pigilan kung Saan sino man ang gusto? mag-aangkat, basta meron silang facility na paglalagyan. Mm. Hindi sa tingin namin hindi tama 'yun. Kasi sa ibang bansa, kamukha sa Indonesia, pinoprotektahan nila yung mga maliliit.
ng mga negosyante sa agrikultura. Na kumbaga sa ano, may regulation, hindi yung ganyan na pagka ganyan na maraming kapital yung pumapasok sa negosyo. Alam mo, meron pa nga tayong mga multinational companies na nandito na nagpo-produce din ng itlog, manok at baboy. Malalaking kumpanya yan, yung sa Thailand, Oo. member nga namin yan at saka yung sa Malaysia, sa Amerika, na dito. Kaya nga hindi namin maintindihan kung bakit ganito ang aksyon ng gobyerno. Ba't di Kasi na lang, ang solusyon naman, common sense ano, Na biro mo, ang dami na nagpo-produce dito, mag-i-import ka pa ng katakot-takot, talagang papatayin mo yung ano, kamukha ngayon, yung maiba ako yung sa baboy, meron Oo. tayong repopulation, di ba? Opo, Na ASF para mabuhay uli yung negosyo ng pagbababoy dito. Pero bakit pinalalaki naman nila yung imported? Di magsasalubong yan. O, yun nga Makakalaki oo. ba yung ano dito papatayin ka ng imported? Di ba? Mm. Paano ka mag-aalaga ng baboy kung malulugi ka? Ganyan din yung sa itlog. Yung sa itlog, kaiba naman. Kasi nga, wala namang anong ini-import na itlog. Although Oo, pero may yung mga broiler ini-import mo, yung yung layer. powdered egg at saka yung frozen egg, meron ganyan. Oo. Pero ang nangyari nga, hindi din na-regulate ng ano ang talagang sabi ko nga ang small and medium players nasa crossroad ngayon. Ikaw ba isusulong o mawawala ka na kasi nga puro malalaki na yung kalaban mo. Hindi kaya dapat may mga paraan pa tayo para paano ba ho gamitin ang itlog? Ano ba pwede? O kaya, pwede- Sir Joji, sabihin mo na, Ang isang problema din natin sa manok man yan o sa itlog, Oo. kahit mababa na ang presyo sa mga farm, medyo mataas pa rin sa retail. Yun ang problema. Kaya Yun kung nga. kukunti yung pambili ng tao, although pinakamura itong source ng protina talaga, tumatanggi sila. At saka ang isang problema natin, cultural ito, pagka sinabi natin itlog, nangangahulugan yan pang almusal hindi ba? yes, oo. Pero sa ibang bansa sa buong maghapon, may mga rekado Hindi, sila na pwede itlog hindi lang, yung hindi lang pwede. pangamusal. Kasi Masarap buong araw, kaya itlog. doon naman sa mga tapsilogan, wala namang umaga, Yes. tanghali, gabi doon Oo, di ba? oo, 24/7 tama. yung Correct. bukas. Hindi So, nawawala ang itlog doon Oo. Oo, Oo baka nga, lang ho kulang pero sa... ibig sabihin, nakagawaan na natin hindi ba? Na nakalakihan na natin na pagkaitlog pang almusal yan. Pero Sir Oo. Joji, sabihan mo naman yung Oo. mga miyembro nyo, pag merong ganun supply, binalik na supermarket, baka pwedeng i-donate na lang sa mga community. Sayang naman kaysa itapon. Hindi, ang problema kung masisira na wing baka makasama pa Ay di sabihin lang po na kailangan lutuin agad. Oo, pwede. Oo, sayang yun. Wag lang i-imbak ng matagal pa Hindi, kasi. hindi mo masasabi kung sira na kasi depende sa pagkaka-store Oo. na ano So talagang kailangan pwede yan, itapon. siguro kahit sa hayop, hindi ba? Ipakain sa hayop. Totoo yun. Oo, Na hindi. hindi naman sensitibo kung yan medyo malapit na masira, hindi. Opo. Huwag na lang sa Sayang. tao na ano. Alright. Sige, Sir Joji. Oo. Pero maganda yung oversupply kaya kasi. kami, halimbawa sa Egg Board, sa Philippine Egg Board, nagdo-donate kami ngayon ng, palagi naman niya, mahal man o mura ang itlog. Oo. Social responsibility na, halimbawa may kalamidad. Oo. Nagdo-donate kami na para makasanayan din ng tao na kumain ng itlog. Pero sabi nyo nga, bottom line, wala nang perang tao ngayon. Walang pambili. Gustuin man nila bumili ng isang tray, kalahati na wala lamang. na Di ba? siguro bibili na sa tray na di ba? pira-piraso na lang yan. So- Yun nga, hindi ba, nabanggit ko kanina, nakikinig naman ako palagi sa inyo na kahit yung mga school supplies ngayon na Limitado. umaangal yung mga nagtitinda. Totoo diba? po yan. Oo. So Na dapat, sa lahat ng panahon, ganyan ngayon lang sila nakatikim ng ganito tumal. Grabe, no? Samantalang magbubukas na yung klase. kung mali-maleta lang ang pera ng taong bayan, wala tayong problema dyan. Mali-maleta rin bibili ng itlog. Napunta Di ba? sa maleta Hindi na yung itlog bibili mga mo, pera. broiler na, layer na, 'di ba? May sarili ka ng May poultry. itlogan. Sir Di ba? Joji, thank you. Kaya ako Oo. naman, kaya natutuwa ako, yung, hindi naman sa yung social responsibility nyo rin, sinasabi nyo kung ano talaga yung nangyayari. Opo, opo. Sa para sa kaalaman ng mga taong bayan, dapat yan Na, sabi ko nga, sa meeting namin, na yung problema kako natin, mag-uumpisa lang masolusyonan yan sa 2028. At yan ay sa pamamagitan ng pag-aalala natin ng mga maayos na mga politiko. Sana nga po. Sana wa, Oo. Sir Joji. Yun Anyway. ang inaano kasi sa ngayon, di ba, naiba na ako ng konti.
parang nawawalan ka na ng pag-asa eh. Pati kami mga naghahanap buhay eh. Malungkot, Hindi na malungkot. namin alam Malaman kung yan. ano eh, na Oo. parang sugal na yung hanap buhay namin, mag-aalaga ka ng manok, hindi mo alam kung kikita ka o malulugi ka pagka binenta Okay. mo. Pero sana hoy, Yun ang- kumita ho kayo ha. ano eh. Sana, Kaya ayaw ng, Bili. kaya nakalulungkot, ayaw Opo. na manahin ng mga anak namin yung aming negosyo. Naku po. Oo. Sige. Sir Georgie, thank salamat. you sa oras ha. Sa Good oras na morning. bigay niyo, ha? Maraming salamat din sa pagkakataon na nakapagpaliwanag ako kahit konti. Magandang umaga sa mga po. Thank you. nakikinig sa inyong Yan. programa. Salamat. Salamat ha. Salamat. Yan. Salamat sa oras at good luck po sa ating mga binibentang mga Bernard. Yan ang Hilingan, walang pinoprotektahan.